Kailan ka huling tumawa o humalakhak? Ayon sa pag-aaral, ang pagtawa o paghalakhak ay nakakalakas ng ating immune system. Ito yung mga sistema na sumasanggalang sa ating mga karamdaman. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula ang Usapang Senior. Walang mali, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At saan man kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, samahan po ninyo kami dito sa programang Simula ang Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ito po ay tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Welcome po kayo sa ating programa ngayon at nais kong batiin ang ating mga taga-subaybay from the International Church of SDA sa Evanston, Illinois. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gayon din ang ating mga kapatiran dyan sa Naperville Remnant Philam Church. Welcome po. At syempre, ang ating mga taga-subaybay dito sa ating bansa. Okay? At nais kong banggitin ang ating ang Federation ng Senior Citizens Association sa buong Puting Kahoy. At magandang umaga po. Welcome. Alam ko, naandyan lang kayo at patuloy kayong sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong mga contribution para sa ating episode ngayon. At alam niyo, masaya ang ating episode ngayon kasi pag-uusapan natin ang pagiging masaya. Okay? At ayan nga ay yung tinatawag na pagtawa o paghalakhak. Alam niyo, talagang gamot po yan. Laughter is the best medicine. At dito rin, nais ko rin batiin. Ayaw kong kalimutan ang aking mga kaibigan dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church at ang Morning View Senior Citizens Association. Yung mga Cherobics team. Okay? Alam ko, sinusubaybayan niyo to. Kaya nandiyan sila Relly, Roger, si Edna, hindi si Nenet, pati si Kuya Boy, kumusta ka? And then Auring, si Tess, okay, nice kung sabihin ang mga pangalan nyo lahat sana. No? Pero sino ba manaalala ko? Si Ma'am Munina, okay? Si Ahaw Cabios, good morning. Si Ma'am Nympha, yan. Nida, si Nanay Severin, welcome po. At Leonor, pati si Doris, at marami pang iba. Welcome po kayo. Kaya nyo sa ibang pagkakataon ay mabanggit ko yung mga pangalan. At ngayong umaga nga ay talagang gusto ko ay very light kasi pagka nandun ako sa Sambato sa aking samahan sa Toastmasters Club namin noon. Meron kami tatawag na light moments. Alam niyo yung Toastmasters Club ay mga samahan ng mga professionals yun na talagang nagtitipon pagka panahon ng aming meeting at talagang hindi nawawala yung light moments. Talagang pagandahan ng mga jokes. So, kasi nakaka-release talaga yun ng tension dahil maghapon nga nagtrabaho. Kaya ganun din tayo sa ating buhay. Talaga laughter is the best medicine. Kaya po ngayon, diyan lang po kayo, pag-uusapan po natin sa ating senior wellness. Laughter is the best medicine. At ang ating pong senior wisdom at yung ating tinatawag na
new start o pagbabagong simula, ay pag-usapan natin yung decision making. Ayan po yung the power of choice at saka yung willpower. Kaya marami po tayong pag-uusapan ngayon. Sana po samahan niyo kami at ano man ang yung ginagawa, kung kayo nagtatrabaho, naghahanap buhay o ano man, o sa bahay man kayo, samahan po ninyo kami. Ang simula po ay magandang kasama at magandang kaibigan. So diyan lang po kayo, magbabalik kaagad ang simula, ang usapang sini. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Purihin po ang Panginoon at panibagong araw, panibagong aral at panibagong biyaya mula sa Kanya ang ating mararanasan dito sa programang Simula, ang Usapang Senior. At ito po ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Huwag niyong kalimutan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. AWR 89.1 FM. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share. Meron po tayo kasing Facebook at YouTube account. Okay, usapang ang ano po ay Simula, Usapang Senior. Ayan po. So, kung meron din kayong mga kahilingan at meron kayong mga nais na imungkahi o i-suggest sa ating topic, no, na pinag-uusapan o pag-uusapan pa, ay maaari po kayong tumawag. Huwag kayong mag-atubili na tawagan kami. Bukas po ang aming mga linya, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Yan po, hintayin po namin ang inyong mga text o tawag. Ngayon po, pag-uusapan natin ang masaya na mga bagay, no, sapagkat mismo ang banal na kasulatan, kung babasahin natin sa Ecclesiastes, ito ay sinulat ng pinakamatalinong tao na nabuhay, si King Solomon. Sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4. There's a time, there's a time, appointed time for everything, and there's a time for every event under the heaven. Sa verse 4, a time to weep and a time to laugh, and a time to mourn and a time to dance. At sabi pa, kung babasahin naman natin sa Kawikaan, kaya kinakailangan ng sabi nga yung mga Kristiyano, ang mabuting Kristiyano ay masasaya. Sabi rito sa Proverbs 17:22, sabi sa atin, payo ito, galing din kay King Solomon, isang mabuting gamot ang masayang puso. Alam niyo kantang, ang masayang puso ay lunas sa kahirapan o kalungkutan, sabi. Ngunit ang bagabag ng diwa sa mga butoy tumutuyo. Kinakailangan daw ay magsaya tayo dahil gamot yan, no? At makakalakas ng ating katawan. At ayan din po yung sinasabi natin na ayon sa pag-aaral ay talagang laughter is the best medicine. Sabi rito, it's true. Laughter is strong medicine. It draws people together in ways that trigger healthy and physical and emotional changes in the body. Kaya yan po, may epekto yan sa atin. Kaya tingnan niyo yung mga taong masayahin. Una, makita natin na mag-aang ating pakiramdam pagkasama natin sila. Pati rin tayo, gumagaan yung ating pakiramdam at ang ating paligid, nakakahawa po yung laughter, no?
contagious nga sinasabi nila. Sabi nila, laughter strengthens your immune system. Ayan po yung napatunayan na ng siyensya, ng medisina. It boosts mood, yan. Diminishes pain, di ba? Pagka tayo masaya, hindi tayo makakaramdam ng mga sakit-sakit na yan o mga kahit anong problema. And protects you from damaging effects of stress. Yan. And nothing works faster or more dependably to bring your mind and body back into balance, babalance sa pagkatao, than a good laugh. Yan. Humor lightens your burdens, inspires hope, connects you to others, and keeps you grounded, focused, and alert. It helps you release anger and forgive sooner. Di ba? Napakaganda. Kaya tayo ay ini-encourage, no, para sa ating good health. Ngayon, meron akong kinausap ng mga kaibigan na anyway, for the sake of fun, no, sabi ko, sige nga, baguhin nga ninyo yung mga famous na mga kasabihan, di ba? Mahilig tayo sa mga kasabihan. May kasabihan ba kayo? Mga kasabihan. Meron akong kabiruan, no? Gumawa sila, nagbigay sila ng mga, at tinuloy nila yung mga kasabihan na ito na nakakaaliw din, sabi rito. Dudugtungan nila, no? Sabi ko, an apple a day, ang sagot, makes 7 apples a week. Di ba? Tama nga naman. Sabi rito, aanhin mo ang palasyo kung nakatira ay kuwago. Mabuti pa, ang bahay kubo, alam niyo kung anong dinugtong, sa paligid-ligid, puno ng linga. Ayan ang mga makabagong kasabihan daw. Sabi, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, alam natin yan, lumaki sa ibang bansa. Diba? Sabi niya. Ang taong lumalakad ng matulin ay may utang. Ayan po ay biro lang nila, no? Pabiro nila. Pag maikli ang kumot, ibig sabihin, tumangkad ka na. Okay. Ayan po yung kanilang mga bagong Anyway, just for fun. Kasi laughter, sabi dito, is good for your health. Laughter relaxes the whole body. A good hearty laugh relieves physical tension and stress, leaving your muscles relaxed up to 45 minutes after. Pagka talagang yung tumawa ka, nakapaghalaka ka, no, na talagang todo, halos hindi ka makahinga, ay talagang marirelieve ka raw, makarelax ka for 45 minutes. Ayan. Diba? Tapos, laughter boosts the immune system. Ayan nga yung sinasabi natin kanina sa pag-aaral. Yung laughter decreases stress hormones and increases immune cells and infection-fighting antibodies. Ayan, yung mga lumalaban kasi sa katawan natin, yung mga antibodies na yan, nagiging masigla kapag tayo pala ay humahalakha at tumatawa, thus improving your resistance to disease. Ano pa ang dinudulot ng laughter? Laughter triggers the release of endorphins. Ayan. Endorphins, the body's natural feel-good chemicals. Napapansin nyo, kapag ay tumatawa, dumaganda, gumagaan ang pakiramdam ninyo. Kahit nga yung may problema pag natawa at napatawa natin, di ba? Pati yung mga kalulupo. Di ba yung endorphins nila nagiging nare-release ng magandang pakiramdam. Endorphins promote an overall sense of well-being and can even temporarily relieve pain. Okay? Sabi rito, laughter protects the heart. Ayan, number one yan. Kasi pag na-exercise talaga yung puso mo eh. Sabi, mirthful laughter improves the function of blood vessels, lowers blood pressure, and increases blood flow.
These effects can help protect you against heart attack and other cardiovascular problems. Kita nyo na. At ito, maganda ito, sumunod, na naidudulot ng kaligayahan, pagtawa, at kahalakhak. Laughter burns calories. Yan, para ka nag-exercise pala pag tumawa ka. Okay, it's no replacement for going to the gym. Hindi mo pala ito pagpapalitan pag nag-gym ka kasi ako pagka nasa gym ako, binibilang ko yung calories ko. Yung konting 5 minutong pagbabike, mga 40 calories yan eh. Yung stationary bike mo, 40 calories ang mababurn mo dyan. Ito pala, sabi ro, but one study found that laughing for 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes at tumatawa malang a day, para siguro collective, buong araw na, no? Na 10 to 15 minutes a day can burn approximately 40 calories. So, ito na kailangan ko ng gym, which could be enough to lose 3 or 4 pounds over the course of a year. Kapag lagi yon, bababa ang iyong timbang, nakakapayat pala, calories are burned because laughter elevates your heart rate, causing your body to expend more energy. Napakagandang exercise pala yan. And then laughter lightens anger's heavy load. Yan. Yung tayo masyadong seryoso at negatibo, no? Huwag natin na pairalin sa ating puso yung lagi tayong nagagalit sa ito. Kaya tumawa na lang tayo. Tama rin yung kantang tawanan mo yung problema. Pero may time para sa lahat. Hindi man everyday puro na lang kalokohan na biro ang ginawa mo. Kung hindi ka naman nagseryoso, dapat may time, tama ka na. Nothing diffuses anger and conflict faster than a shared laugh. Looking at the funny side can put problems into perspective and enable you to move on from confrontations without holding on to bitterness or resentment. Yan, mahilimutan nyo yung inyong pag-aaway at mga conflicts na yan. And then, sabi rito, laughter may even help you to live longer. A study in Norway found that people with strong sense of humor outlived those who don't laugh as much. Yan, mas mahaba ang buhay pala. The difference was particularly notable for those battling cancer. Okay, ayun po. Lalo na yung may mga malalalang mga sakit like cancer. Napakahalaga pala yun. Tumatawa, pinatatawa natin sila. So yan po yung mga physical, mental, social benefits. For physical, it boosts immunity, lowers stress hormones, decreases pain, relaxes your muscles, and prevents heart disease. Ayan po yung sa physical. Sa mental naman, adds joy. Ayan, tandaan niyo yung word na joy. Talagang sabi nga sa Biblia, that your joy may be full. You just follow my words, my commandments, so that your joy may be full. And then eases anxiety and tension, relieves stress, improves mood, strengthens resilience para tayo ay lalong tumaas ang ating resilience. Ibig sabihin na yung ating panlaban nga sa ating sa mga karamdaman o yung immune system. At ang social benefits, of course, pag tayo'y masaya at lagi tayo nakangiti at nakatawa at mahalaka, i-share tayo ng magagandang mga kwento, strengthens relationships, attracts others to us, enhances teamwork, helps diffuse conflict, and promotes group bonding. Ayan. So, laughter helps you stay mentally and healthy. Sige po, magbabalik po ang simula. Usapang senior, dyan lang po kayo. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
Muli pong nagbabalik ang simula sa ating halakhak episode. Usapang senior yan. Kasi talagang kailangan natin yan. Napatunayan natin na ang pagtawa, pagiging masaya, ay talagang lakas ng ating pangatawan. Dahil lahat ay nabuboost ng ating immune system. Ika nga. Kaya, ano naman ang pag-usapan natin ng link between laughter at saka yung mental health. Sabi dito, laughter stops distressing emotions. You can feel anxious, angry, or sad when you're laughing. Diba? Tama naman pag tayo masaya, nalilimutan natin yung mga problema at saka yung mga negative at saka yung mga galit na yan. Laughter helps you relax and recharge. It reduces stress and increases energy, enabling you to stay focused and accomplish more. Naka-relax kasi kaysa yung magtatrabaho ka, napaka-stressful, no? Kapag ka seryoso ka, ngumiti ka. Alam mo, even yung simple pagngiti, o kahit yung pilitin lang natin ngumiti, malaki din nadudulot sa ating kalusugan yan. Laughter shifts perspective, allowing you to see situation in a more realistic, less threatening light. Kaya nga tinawag na the lighter side of life kapag tayo ay masaya, nagiging light. Yung mga problema na tingin natin ay heavy or talagang tawag natin ay talagang naapektuhan talaga yung ating mga nerves. No? Kinakailangan tayong ngumiti. Nagiging magaan. And laughter draws you closer to others and socially, which can have a profound effect on all aspects of your mental and emotional health. Okay. Ngayon po, meron kasing kung magkaminsan, meron ding disadvantage yung sobrang maling mga jokes, di ba? Kasi talagang gusto natin maging masaya. Pero kung magkaminsan may mga jokes na offensive, at saka yung nagiging sarcastic tayo, at meron tayong pinatatamaan. Tandaan po natin, dapat tama rin po yung motibo natin bago tayo magpapakasaya. Tandaan natin na ang Panginoon ay merong recipe yan for formula for happiness. At ang recipe niya, kinakailangan may limitation at meron ding boundaries. No? Kaya hindi lahat ng panahon yan ay dapat tayo magpatawa. pero ibig sabihin hindi lahat ng panahon, may panahon sa lahat ng bagay. At yung after nga kinakailangan, pagkaseryoso ng mga bagay at hindi kailangan, alam naman natin kung kailangan natin gagamitin. Kaya yung ating mga kaibigan na talagang lalo na yung group natin, yung organizations natin, mga senior citizen. Kaya ako laging kung gusto pagka kung may mga pagkakataon, laging may portion ng joke time. No? Kailangan ko magkamisan mga joke doon uncalled for at saka magkamisan hindi healthy. No? Kaya tumingin tayo dapat yung mga experiences na very clean, yan tatawag natin healthy, hindi yung sa halip na ay makakaroon tayo ng kaaway dahil nag-joke tayo. Pero meron dito isang na nag-share sa akin, sabi niya, ito intended for joke ito Wala naman talagang pangit, sabi niya. Nagkataon lang na hindi pa uso ang mukha nila sa panahon ngayon. Wala raw pangit talaga. Kailan hindi pa uso ngayon, hindi para sa ngayong panahon din mga mukha nila. At sabi rito, pinag-usapan natin pangit, we're not putting down yung mga tao na sinasabing pangit na wala po ba? Nakakatuwa na tayo. Hindi naman pangit, hindi nga lang maganda ang dating. Okay? Minsan ganon. Kaya napakahalaga po yung ating mga katuwaan at kapag ang puno ay mabunga, okay, anong kasunod nun? Mataba ang lupa. Okay. O pagkahaba-haba man ang posisyon,
O sabi nung isang kaibigan ko, mauubusan din ang kandila. Ayan po yung biro nila. So, kaya yung napansin nyo na first episodes ko ng ng ating programa, nag-ano ako, nag-check ako ng mga jokes tungkol sa grandpa jokes. Sabi ba naman isa, ito yung grandpa jokes. Apo, sabi ng lolo, naandyan ang teacher mo. Hinahanap ka. Yung apo, nako, nagtatago, no? Naghanap ka. Bakit? Umabsent ka naman sa klase mo. Opo, lolo eh. Oh, kaya sige. Yung lolo na konsentidor, tinatago yung ako. Sige, magtago ka. Magtago ka baka para hindi ka niya makita. Sabi na ako, lolo, kayo po magtago. O bakit? Kasi sinabi ko, namatay ang lolo ko eh. O, ayun pala. Salbahe rin ang pilyo rin yung apong yun. Kaya kinakailangan papayuhan din natin. Nagsinungaling siya. Okay? At ayan po yung mga magagandang joke. Ano pa nga ba yung sinabi about, meron pa nagsabi sa akin. Sabi niya, yung ano naman daw yung, huwag kang maging miserable kung ikaw ay mataba. Kaya, kasi may mga, sabi niya, kahit ikaw ay mataba, huwag kang malungkot. Kasi pag dumating ang tagutom, lahat ng tao patay na, ikaw payat pa lang. Po. Ayan po. Kaya ano po ang mga bagay na gusto ko pag-usapan natin ito kasi halaga ito na na mga hormones. Sabi nga natin kasi kapag tayo tumatawa, may nagre-release tayo ng hormones, no? Na nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. Ayan yung mga healthy hormones kapag tayo ay happy, at saka meron tayong tinatawag na tayo ay nag-i-enjoy or fun. If healthy ang sinasabi natin na enjoyment. Meron po ritong 4 na hormones na dapat nating matutunan na alam natin dapat. Ito yung mga hormones na nagbibigay, sabi rito ay helping regulate our mood. Sabi nga ito, hormones are chemicals produced by different glands across your body and they travel through the bloodstream, acting as messengers and playing a part in many bodily processes. Kaya kailangan natin itong mga hormones na ito. 4 po. Ang una po ay tinatawag na dopamine. What is dopamine? Known as the feel-good hormone. And dopamine is a neurotransmitter. That's an important part of your brain's reward system. Yan. Sa kaisipan, sa pag-iisip. It's associated with pleasurable sensation along with learning, memory, and more. Tandaan nyo, pinag-aralan natin episode yung dementia. Kaya yung brain dapat. Kaya sabi sa akin, yung mentally healthy na mga tao, ayun yung mga natatawa pa nga sa mga sarili nila, pinagtatawanan nila. Hindi sila nangingiming pagtawanan ng sarili nila kasi marami silang ginagawang mali, marami silang ginagawang hindi tama, kaya panahon para baguhin. O kaya sila natatawa. Ibig sabihin, may pag-asa pa kung baguhin. Kaya po, dopamine po yan. Ang sumunod na hormone na tinatawag ay serotonin. Pong serotonin and hormone and neurotransmitter that helps regulate your mood as well as your sleep, your appetite, digestion, learning ability, and memory. Kailangan din natin ng serotonin hormone. Dahil yan yung nag-i-induce ng pagtulog, yung ating gana sa pagkain. Ako, napakahalaga itong dapat magana sa pagkain. Kasi nakita ko na yung mga taong may sakit talaga, di ba, walang gana. Pagka walang gana, nawala napakahirap dahil napakahirap bawiin yung gana sa pagkain dahil yun ang magpapalakas din sa ating pagkain. Digestion, sabi rito, serotonin, kailangan niya sa learning ability at memory. Kaya, tandaan nyo, masaya. Oxytocin, sumunod. Oxytocin. Okay. And called love hormone.
Yan. Oxytocin is essential for childbirth, breastfeeding, and strong parent-child bonding. It can also help promote trust, empathy, bonding in relationships. And the levels generally increase with physical affection. Yan. Ayan po yung oxytocin. Napakahalaga pala yan, lalo na sa mga mother, no, na for childbirth, mga nagba-breastfeed, at saka yung parenting, strong parent-child bonding. Ayan po. Kaya pag tayo masaya, humahalakak, tumatawa, at nag-enjoy tayo ng maayos, ay naku, talagang magkakaroon po tayo talaga ng magandang karanasan para sa ating mga sarili, sa ating katawan, at higit sa lahat, para sa lahat ng ating mga responsibilidad. Lalo pa bilang mga magulang, mga lolo at lola. At ang pang-apat, ang huli, kapag tayo'y masaya at humahalakak, ay nag-release tayo ng endorphins. Ayan, bakit natin kanina, endorphins. These hormones are your body's natural pain reliever, which your body produces in response to stress or discomfort. Aba, talaga pala kung masaya tayo. Di ba, totoo naman. Hindi tayo nakakaramdam ng kahit may masakit, nawawala yung sakit dahil sa endorphins. Levels may also increase when you engage in reward-producing activities such as eating, working out, or having sex. Ito. At yung exercise, no, sasamahan natin, siyempre yung ating pagiging masayahin, hindi lang na puro yun. Kinakailangan sabayan man natin ng tamang pagkain, tamang exercise, at yung ating mga social relationship, ayusin natin yung ating pakikipagkapwa, pakikisama, sapagkat yan pong lahat ay makakatulong para sa ating overall nakalusugan. Kaya po, yan po pinag-usapan natin ang laughter is the best medicine po. Meron ba kayong kailan ka huling tumawa o humalangha? Dapat lagi, tandaan nyo, it's more than equivalent to exercise. No? Hindi ka na mag-gym, pero of course, kailangan mag-exercise din tayo. Kaya lahat po tayo, sabi nga, may kasabihan na, you don't stop laughing when you grow old. Because you will grow old if you stop laughing. Diyan lang po kayo. Magbabalik lang simulan ang usapang senior. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Masaya pong nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior. Ang programa ito, tandaan po natin, ay sumasa inyo ngayong araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11. At dito lang sa Adventist World Radio or AWR 89.1 FM. Huwag mo ninyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-share sa ating FB ng Simula Usapang Senior at hindi sa YouTube channel. Yan po. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating senior wisdom at ito rin yung ating bagong simula na pag-usapan natin yung freedom to choose or our decision making. Alam nyo, ang tayo no, ay niregaluhan no, at pinagpala natin Panginoon ng isang napakahalagang kalayaan na pwede natin magamit para sa isang masayang pamumuhay. At ito ay tinatawag na freedom to choose o yung free will at saka yung decision making natin. Kaya ang human life is made up of decisions. Every day is crowded with deciding what we do, lahat natin gagawin, saan tayo pupunta, ano yung susuot natin, ano kakainin natin, o sino mga tao ang ating
kakausapin, makakasama, lahat po. Meron po yung tinatawag na free will, pagpili at magdedesisyon. Kaya a lot goes into choosing, or at least should, no? Some choices can be made in a hurry, merong madalian, while others need more thought concerning alternatives and consequences, lalo na yung mga problem solving na yan, yung mga alternatives tayo. Choosing without thinking is usually asking for trouble. Kaya yung pagpili po yun ay ginagamitan talaga ng mabuting pag-iisip, tamang pag-iisip. Kaya pag tayo'y nag-decide na hindi pinag-iisipan, ay laging may malaking suliranin. So the right to choose is God-given right. Ayan, yung right na binigay na Panginoon. Natatanda na simula pa lang sa Garden of Eden, binigyan na tayo ng power to choose, sila Adam and Eve. Tandaan nyo. Pero pinili nila. Alam natin kung anong pinili nila. Pero sa bawat pili, laging sumapasok kasi yung ating yung tinatawag natin the human nature. Ano yung human nature na yun na sinasamahan lagi natin ng ating ano ang magandang pakiramdam, anong pakiramdam. Lagi may ganun pleasurable, may pleasure lagi. Kaya napaka delikado po na kapag natalo tayo nung tamang pag-iisip sa ating pinaiiraw na magandang pakiramdam, minsan nagkakamali tayo. Kaya doon sa ating unang mamagulot na nagkasala, kasi nasamahan nila ng pleasure. Ano yung una? Yung tingin nila, nagandahan siya doon sa bunga ng punong kahoy, no? Para malaman ng magandang masama. Tapos, na-attract sa ganda. Siguro napakaganda ng kulay ng bunga na yon. At higit sa lahat, napahanga sila ng ahas, no? Si Satanas, no, napahanga sila dahil nakita nila may ahas na nagsasalita, may pakpak, di ba, namangha sila. Kaya doon na-decide nila na siguro, totoo itong sinasabi ito, hindi gano'n. Tapos doon sa bunga, kita na siguro masarap ito. Doon pumasok na naman yung panlasa. Ayan yung mga ginagamit ng ating kaaway para tayo magkamali ng desisyon. At higit sa lahat, pride of life, yung sinasabing siguro tama yung sinasabi ng ahas na pag kinain ko ito, magiging katulad ako ng Diyos. Magiging katulad ko pag-iisip. So, yun po yung mga usually na nagiging balakid at hadlang sa tamang pagpili. Pero tandaan natin po na ang pagpili, ay batay sa ating ayaw ng ating Panginoon na kung tutusin, pwede nang sabihin ng Panginoon, lahat gawin na para sa atin. Pero ayaw ng Panginoon na maging tayo, robot. Ibig sabihin na didikta niya lahat, gagawin niya lahat para sa atin, huwag na tayo mag-isip. Kasi ayaw ng Panginoon yun dahil ang gusto niya kapag tayo'y namili, halimbawa, minahal natin siya, alam natin ang dahilan kung bakit natin siya mahal. At alam din natin na kung ni-reject natin siya, tandaan nyo, ang ating Panginoon ni-reject ng mga tao nung nasa lupa siya, pinatay pa nga siya. Pero anong pag-iisip ng Panginoon? Minamahal niya pa rin ang mga tao. Sabi pa niya, patawarin natin mo sila. Sabi niya sa kanya, hindi nila nalalaman ang kanilang. Ganon ang isip ng Panginoon. Kaya pinili pa rin niya na mahalin ang mga tao at mamatay para sa kanila, sa ating lahat, sa ikaw at ako. So, if our choice is for pleasure, dapat pag-isipan natin yun po. Kaya ba natin pinili dahil
magandang sa pakiramdam ko kapag ginawa ko 'to o, ah, magkakaroon ba ako ng, magandang ano, magkakaroon ba ng advantage sa akin 'pag pinili ko ito o makikinabang ba ako? Ayun mga ano, pero pagka gano'n po, pag-isipan natin mabuti, just it is for our own pleasure only or the pleasure of others as well. Or in other words, our motive ba ay ang motibo ba natin ay pangsarili o pagiging hindi makasarili, yan, selfish or unselfish. Kaya dito pinag-usapan natin na bilang mga tao, iba ang ating kalagayan. Sabi nga, ibang kalagayan natin sa mga hayop. Sabi dito, magkaiba yung sabi dito, animals in a limited way make choices, okay? Namimili rin sila, no, in a limited way. But theirs are in the level of instinct. Alam niyo yung instinct na yan yung mga reaction, okay? Na automatic, na hindi kinakailangan gamitan ng ano ng pag-iisip, kaya nagiging ano tayo, kaya ito yung animalistic yung tinatawag na paraan na yan, no? Panghayop yan. Paano bang hayop? Pag ang hayop sinaktan mo, talagang kakagatin ka, pag nasaktan yan, kakagatin ka. Without thinking na hayop, amo ba kita o kaibigan ba? Wala. Ganun po yung mga hayop. Kaya lang maraming tao parang pagka nag-react parang hayop, ibig sabihin without thinking, no? Kaya ganun, hindi tayo ganun, sabi ganun. And reaction, well, the human being has been given reasoning ability. Meron tayong abilidad para mag-isip. Kaya yung mga hayop, naalala niyo yung kung sino may hayop sa inyo na, like for example, alam niyo yung pusa. Ang pusa, napaka-lovable ang pusa bilang hayop. Kahit gaano pa, ano yan, pagka ang pusa talaga lumapit sa atin, halimbawa, nagugutom yan, anong style niya ng pusa? Ano yan ka talaga niyan, didikit at didikit sa'yo, hinihimas ka ng kanyang lumalapit sa'yo, di ba, sa paa mo, umiikot, kung nakatayo, di ba? At pagka ano mo, ikaw naman dahil sa napakaamo, bubuhatin mo, gustong-gusto nila yan. Dahil ang mga pusa gusto nila kinakadel sila, at lalo habang hinawakan mo siya, lalo siyang magke-curl pa sa'yo, didikit pa, magkakadel pa, papakadel pa sa'yo. Pero actually, ang gusto lang yan ay may hinihingi yan. Okay, ano yun? Gusto niya pakainin mo naman siya. Yan. Kaya pag binigyan mo siya ng pagkain, lalo siyang lalapit sa'yo. And then, pagkatapos nun, ganun ang pusa. Pagkatapos nun, wala na, hindi ka na niya papansinin, nakakain na siya. Kahit na ano minsan ang gawin mo sa kanya, hindi ka na niya papansinin. Ganun po yung mga animal, ang tinatawag na instinct, no? At gayon din yung aso, di ba? Pag kaya aso, pag may hinihingi sa'yo, talagang maahamo, lumalapit, tapos nagbibigay ng senyas na gusto niyang kumain, pupunta sa kanyang doon sa kanyang ang tawag niya sa dish niya, no? At pag niligyan ng pagkain. Naku, pag kumakain, tandaan niyo yan, huwag kang lalapit at huwag mong kukunin yung kinakain niya at kakagatin ka. Ayan mga animal, di ba? Kaya kinukumpara ko lang na tayo ay hindi mga animals. Ayan. But human beings are not animals. And this brings ang mahalagang major point natin. Sabi rito. Okay. Ito yung tinutukoy dito yung ating word kay Eva, no, ng magulang natin na tinukso ng ahas. The Bible says she ate because she saw it was good food. Dahil nakita niya sa mata niya maganda pagkain, kainin. It was pleasant to the eyes and it was desired to make her wise at magiging siya matalino. Sabi, magbubukas ang iyong isip para ka magiging Diyos. Ayan. Ayan yung mga tukso na ating na-enkwentro kapag tayo namimili. Sabi,
Kaya do you suppose, may tanong dito, one of the major reasons we are still on this sinful earth instead of in heaven is because we are making too many of our decisions on the animal pleasure level. Kaya pala, nandito pa tayo sa libutan dahil patuloy pa rin tayong di ba sabi nga doon sa sulat ni Pablo na may mga pagkakataon na na alam kong mali pero ayun ang nagagawa ko. Ayaw kong gawin pero nagagawa ko. Kasi nga yun yung ating tendency sa ating bilang mga tao. Kaya tayo binigyan ng Panginoon we were entrusted with a very special gift to you, that our freedom of choice, the free will. At tandaan natin kung ang bawat isa sa atin ay may freedom of choice, ang kapwa din natin may freedom of choice. Lahat tayo. Kaya tandaan natin, walang absolute na freedom. Hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng gusto natin dahil kailangan igalang natin ang karapatan ng ibang mga tao. Kung yung kasiyahan, kung yung tawag na yung iyong nararanasang maganda, tandaan natin, hindi dapat tayo nakakatapak ng ibang mga tao. Kaya pag-usapan natin yan. Kaya dapat pag-isipan po natin mabuti yan dahil ang bawat karapatan natin o bawat pleasure na naranasan natin kinakailangan ay naayon sa batas ng ating Panginoon. Yun yung kanyang formula, yung kanyang salita, yung kanyang commandments. Kaya meron dito napakaganda. Nice ko idagdag to dahil nag-uusap naman tayo about katuwaan sa pagkatawa. Kaya dapat we have to choose wisely. Ito may isang author dito na nagsulat na kapag pala namili tayo ng mali sa isang ng taong mali o nagkaroon tayo relasyon sa mga taong mali, para pala tayo nagse-celebrate ng iba-ibang mga holidays, sabi rito. O mabasahin ko ha. If you marry a wrong person, ito, every day is Halloween. If you marry a lazy person, every day is Labor Day. If you marry a rich person, every day is New Year's Day. Right? If you marry a loving person, every day is Christmas Day. Saya. If you marry a generous person, every day is Thanksgiving Day. And if you marry what's this? Okay? If you marry an immature person, every day is Children's Day. And if you marry a cheater or a liar, every day is Fool's Day. But, so, if you marry the right person, every day is Valentine's Day. And if you don't get married, if you don't get married, every day is Independence Day. So on good day or bad day, you get what you choose. Okay? Please choose wisely. Kaya dapat tama ating pagpili. At ano nga ba ang tamang pagpili? Ayun ay dapat naayon sa kalooban ng Panginoon. God entrusted us with a very special gift when He gave us a mind capable of reasoning and choosing. Decisions, we make them every day. By God's grace, let's learn to habitually make all our decisions the right ones. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1
90.1 FM. Papurihan po natin, Panginoon, sa pagkakataon na muli ay narito muli tayo at nagkasayahan at higit sa lahat, ngayon po ay lalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng manalangin. At nais kong batiin ang aking kaibigan, ang aking administrative staff na si Irene Sidaw na ngayon ay nagpapagaling. Ma'am Irene, okay, get well soon. Okay? Gayun din, patuloy kong nais idalangin si Mr. Bing Sendanya sa kanyang nagpapagaling. Galing siya sa sa operation sa heart, okay? At ganoon din si Madly Erin Nicolas, palagi natin yang isama sa ating dalangin. Kaya ako po binabanggit ito para isama rin po ninyo sila sa inyong mga personal na dalangin. Sa kanyang bone marrow transplant, Madly Erin Nicolas. At meron din tayong patuloy na nagpapagaling si Nelson Ganyola at Levi Ganyola sa kanilang mga operation. Ronnie Villanueva, Samuel Catalinho, Madel Dicano, Tusli Guzman, at nais ko rin isama natin sa ating dalangin sa aming mga kaibigan na sama namin sa Senior Citizens Association dito sa Morning View. At sila ay si Willeen Lorenzo at Gemma Molina. Palain po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala at mayaman po ang sa pag-ibig, no? At sa pagpapalang ating Panginoon. Tulungan na sama-sama po tayong manalangin at isama rin po ninyo sa inyong mga personal. Ay ko'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na ang tahanan ay nasa langit. Purihin ang iyong pangalan ng pakilanman sapagkat ang lahat ng kapatiran, lahat ng pagpapala at kapangyarihan ng nasa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong paalala sa amin sa inyong mga pangako na kailanman ay hindi naman pababayan. At habang kami nakakaranas ng mga pagsubok, mga karamdaman, nararanasan din po na kayo ay nangangkin sa amin. Salamat po sa patuloy na buhay at bukas na aming nararanasan. Pagamat may mga pagsubok, kami po ang nakalimutan na meron kayong bahagi at meron kayong nais na mga panukalan na dapat namin gawin sa manputo ang padama po ninyo na hindi kami nag-iisa at kayo ang namin natin kasama. Papalain si Ma'am Irene Sidaw sa kanyang papagaling sa kanyang munting aksidente na sa bigyan siya ng kalakasan at magpatuloy na kanyang ang alulasan, kanyang karamdaman. Sige, patuloy siya magpagaling po sa inyo. Tulungan din si Mr. Bing Sendanya. Sa ngayon ay nakakaranas na siya ng kalunasan nawa magpatuloy ito hanggang sa kanyang total na kalakasan at muling balik sa kanyang paupahan. Ibig sabihin, maitanyag niya ang inyong kaputi sa kanyang. Tulungan din si Nadine Erin Nicolas, si Nelson Ganyola, Levi Ganyola, at si Manuel Catalinho, Madel Dicano, Lucy de Guzman sa kanilang patuloy na healing. Alam namin ang lahat ng kagaling ay malatawag sa inyo. Special na dalangin namin ang aming kaibigan si Willeen Lorenzo at Gemma Molina na patuloy sila Panginoon bigyan palakasan at kisalahan ng kapayapaan ng isipan na patuloy silang umahawag sa inyong at nananampalataya sila na
hindi mo sila papag. Panginoon, tulungan din mo sa makakaranas ng mga pagkakas. Nais nila tulungan mo sila. Bigyan sila ng lakasan ng talentong at lahat ng tao ay pagkakari ng mula sa iyo. Kailangan nakakataon kung paano pagkalog ito at magamit na para sa amin patuloy at patuloy para sa Diyos. Tulungan ng lahat ng alunan nagasubaybay sa mga sektor man ang kanilang mga kalagayan ay saan man sila napon. Alam po ninyo ang makabubuti para sa bawat isa sa atin. Bigyan sila ng mga pagpapayo. Bigyan sila ng mga kaalaman na nagmumula sa inyong banal na Espiritu. At higit sa lahat, tulungan sila. Patuloy silang magbabago sa inyong salita. At higit sa lahat, anong pala tayo at maling hanggang sa inyong dalawang pagpatuloy. Patawarin kami sa mga pagkasaran natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Ayon po sa banal na kasulatan sa Aklat ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 11. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Sabi sa Ingles, that your joy may be full. Sana po ay natuwa tayo at tayo ay nakinabang sa ating programa ngayon dito sa simula, Usapang Sino. At sana po ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. At ayan po ang magiging source ng ating kagalakan. No? Na buong kagalakan sapagkat tayo ay nakakaranas ng mga pagpapala at kasiyahan sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa ating programa. Tayo po ay nasa bahagi na at nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang aking mga kasamahan. Kasama niya si Pastor Nerio Caranza, ang station manager ng AWR Manila, Andy Joaquin, Irene Asidao, gayon din si Wilmer Estrito, at higit sa lahat, kayo po na nakasama ko sa araw ito. Huwag po ninyong kalimutan sa susunod na mga araw ng Huwebes at Linggo. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Huwag po ninyong kalilimutan din mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Facebook at YouTube channels. At nice pong sabihin sa inyo, ako po si Doc Rome Barrios. Lagi kong sinasabi na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.